Ano yung pinangahawakan mo? Bakit ka nag-continue? Gusto ko lang magkaroon ng pera. Gusto ko lang magkaroon ng ipon. Sa lahat ng larangan, huwag kayong mag-trust ng sobra-sobra. Kasi kayo rin lang kakainin nun eh. Kung ano yung weakness mo, yun yung mga panlalaban nila sa'yo. Pag nag-trust ng supplier mo, yung presyo mo hindi mo naman kagad may tataas. Sometimes, hindi na kaya ng katawan mo. Isa-surrender mo na lang na, Lord, bahala ka na. Kasi pag hindi mo kayang gawin, bakit kailangan kontrolin mo? Bigyan mo kay Lord. Minsan kasi daw pinipilit mo lang, kaya ka na-stress, pero hindi naman talaga para sa'yo. Yung struggles and pains mo before, tinatawanan mo na lang ngayon. Oo naman. Hello Ate Rica, welcome to Rich Kid Mindset. Hi, Rad. Of course, thank you sa pagpaunlak mo sa amin. No? So, casual lang tayo. Yes, Pwedeng normal. tumawa. Actually, Ate, this is the other side of being the queen of bacon. So, not too much of the business, but of course, you as a person, nakakilala namin at kaibigan namin. Okay, so, pero syempre, we'll give them a simple background lang. How did you started Ate Rica's Baksilog? Kumbaga, brief background lang. Well, nag-start ako sa gilid ng Lasal. Nagtutulak lang ng cart. Doon lang nag-umpisa yun. Una, nahihiya ako kasi syempre galing ako sa corporate, galing ako sa bangko, pero parang mga nakailang days lang, parang okay na ako. Kumbaga parang nagpapainit lang ako na nagtutulak ako ng kariton. Every 8 a.m. in the morning, before 8 a.m. in the morning, nandun na ako, nakapwesto na ako. Then before 7 in the evening, nandun na ako nagtutulak na ako, nagpa-park na ako sa harapan ng isang establishment din. So ayun, for 2 years, nagtulak ako. Then nagkaroon ako ng sariling pwesto. Doon din sa pwesto na yon pero napaganda lang siya, nagkaroon lang siya ng 2x2 na pwesto, gano'n. Tapos may upa na siya, may rent na siya, kompleto, meron na siyang permit. So ayun, doon nag-start. Tapos after 11 years, syempre nagtayo ako ng magandang foundation. After 11 years, may second store ako sa UST. Inayos mo na yung system sa process. Yes. Bago ka nagkaroon ng second store. Inisip ko, pwede pala siyang pwede pala siyang gayahin, maski sa ibang lugar ka. Pwede pala siyang i-duplicate. Pwede yung kinikita mo dito sa tindahan na to, pwede mo siyang i-duplicate sa isang tindahan, mas maganda pa ang kita. So, ang nangyari, may mga estudyante na, ate, mag-open ka sa ibang schools kasi yung pagkain mo, sellable talaga siya. Hindi siya mahal. Kaya ng estudyante na mabubusog sila. Oo. Okay. So, ayun, after 11 years, nagpa-franchise na si Ate Rica. So, ayun, to make the story short, meron na akong mga 120 stores na. 120 store after how many years? Dapat pandemic. Nung nag-pandemic, nag-close Lilo lang. Yeah, Muna. lilo lang. Oo. Nag-freeze lang. So, ngayon, maano na naman kami. Arangkada ulit. Arangkada na ulit. O, kailangan, syempre, hindi tayo natutulog. Miski may pandemic na dumating, kailangan moving forward palagi. Lalo na essential yung pagkain. Of course, yes. Diba? Nung pandemic nabuhay kami dahil sa mga orders, sa mga deliveries. Oo. Deliveries. Yun ang, Kung di pa nag-pandemic, baka hindi lang 120 stores ang meron ka exactly. ngayon. Oo. Tama. Dami namin pipeline noon. So, syempre, yung iba nagsara, yung iba na-discourage kasi nga pandemic. Babalikan natin ate yung first day mo na nagtulak ka ng kariton. Of course yan, pwedeng may nakatingin sa'yo. Ano yung pinaka-experience mo na hindi mo malilimutan dun sa first day na yon? Yung mga nasa paligid ko. Yung mga kapwa ko. Nagtataas kilay ba? Yes. Meron akong experience na hindi ko talaga siya makakalimutan hanggang ngayon. Like what? Yung katabi ko. Okay. LGBT siya. Alam mo naman, LGBT, love ko yung mga yan. Maraming tao sa kanan, maraming tao dito sa kaliwa. Ako lang ang dalawa na tao doon. Okay. Sabi ko, Mama, sabi ko sa kanya, daming tao sa inyo, nakakatuwa. Positive naman ang sabi ko Comment sa kanya. mo, Kinasan niya ako ng kilay. Sabi niya sa akin, syempre maganda ako. Sabi niya gano'n. Gano'n talaga, sabi niya. Nung sinabi niya, bigla akong naisip na darating din ang panahon ko. Sabi ko gano'n sa kanya. Nagsisimula pa lang ako. Nagsisimula pa lang ako. Hindi ko alam kung saan ako kung anong gagawin ko, di ba? Okay. So, ang nangyari, hanggang sa nakilala yung Baksilog, hanggang sa, dumating yung time siguro mga after 2 sems, ako yung Pinipilahan na. pinilahan na. Ikaw na pinipilahan. So, sinabi niya sa akin,
Sabi niya, Mama, sabi niya, ganun dami mong tao, kanina ka pa dyan. Kanina, ako talaga nagluluto, Rad. Sabi niya gano'n, kasi maganda ako. Sinabi ko sa kanya yun. Totoo talaga to, totoong nangyari yun. Walang halong biro. Kasi maganda ako. Kasi maganda ako. Pinipilaan ako. Oo, huwag naman sabihin sa akin na, pag sinabi mo kasi sexy ako, iba na yun. Tama. Pero, may experience ba na yung first day mo, second day mo, third day mo, nahihiya ka kasi nagtutulak ka ng kariton, tapos ikaw din yung nagluluto, ikaw din nagsaserve. Oo. May time ba na ganoon? First, yung buong week na yun, sobrang hiya ako talaga kasi syempre nasa corporate nga ako tapos nagtitinda ako ng ang init-init, di ba? Pero pag iniisip ko palagi yun, walang mangyayari sa akin eh. Tama naman. So, tinanggal ko sa isip ko yun. Sige, work ako. Tsaka mas mahirap humingi naman sa kanila, di ba? Exactly. At least ito marangal na trabaho. Oo, tsaka nakikita ko na kagad yung pera ko at the end of the day, di ba? Magkaiba sa corporate, no? Oo naman. Kasi everyday nga. makita mo na yung ang kita mo at ganda-ganda pagod mo. Oo, naka-aircon ka. Pero pag uwi mo, pagod ka. Nakikipagsapalaran ka ng hindi mo alam kung kaninong demonyo sa kalye, di ba? Pag uwi mo sa bahay. Pero maski nasa kalye ka, yung pera mo nakikita mo na. Ang sarap sa pakiramdam. Parang hindi ka napapagod pag yung pera mo sa gabi binibilang. Kumbaga worth it yung pagod mo, medyo nahiya ka man sa ginagawa mo at first. Oo. Pero at least kita mo na kagad. Oo, at saka pag naliligo ako, unang sabon, walang bula. Alam mo Bakit walang bula? Kasi, syempre ako nagluluto eh. Yung talsik ng mantika. Yung oil. Oo. Yung oil. Oo, doon ko naranasan talaga yung unang sabon, walang bula. Kasi nga Kailangan ko nagre-repel mag-scrub. yung bula dahil nga Yes. yung oil ikaw Oo. nag-ano. No? Ate, yung motivations mo kaya, saan siya nang gagaling? Ano yung pinanghuhugutan mo? Bakit parang kinaya mo na okay lang, few days lang mahihiya ako? Ano yung pinangahawakan mo? Bakit ka nag-continue? Kumbaga. Gusto ko lang magkaroon ng pera. Gusto ko lang magkaroon ng ipon. Okay. Ipon lang. Your younger age ba is what is your life pa? I mean, yung probably Ang dad high ko school, kasi, ang dad college. ko is seaman, ang mom ko housewife lang. Okay, middle class. Middle class. No? Pero hindi kami yung sunod sa layaw, sunod sa Paghirapan mo. Paghirapan mo, Ano yung kailangan mo? Nakakatingin lang ng tsokolate pag dumarating ang tatay ko. Yan. Tapos, makakapasya lang sa mall pag dumarating ang tatay ko. Pag hindi pa ako binibigyan, sinisimplihang bigay, gano'n. Pero sa mami ko, wala ka maasahan. Okay. Kasi nasa kanya lahat eh. Nasa Kasi kanya kinokontrol niya. Yes, nasa kanya yung pagbabudget, everything. Hindi naman kami makakabili ng bahay kung hindi dahil sa pangunguripot ng nanay ko. Okay. Pero actually, ano ko rin yun, na-appreciate ko lang lahat talaga yun. Kasi ngayon, kami magkasama ng nanay ko. Kung hindi ako na-inspire, kung hindi ako ganito, kung hindi ako naging ganito, kung hindi ako na-inspire sa pangunguripot ng nanay ko. Kasi Kumbaga naging motivation yung pangunguripot ng nanay mo na magpursige ka para dumami din o magkaroon ka na maraming kita. isa at rin pera. yun. Isa rin Okay. yun. Oo. Okay. Na ngayon, namana mo na Oo. how to handle your finances, no? So, 120 branches and more. Nung nasa 10th branches ka na, naisip mo ba na ganyan ka lalaki? Wala, never. Hindi ko naisip yun. Naisip ko nga lang, natutuwa ako pag may bagong bukas akong store. Natutuwa ako palaging pinagpipray. Pati yung mismong franchise na namin, pinagpipray ko, pati yung mga staff nila. Lahat sila. Halos lahat, pati yung mga staff ko, lahat yung pinagpipray ko. Tapos yung taong manaingit sa akin, pinagpipray ko nga eh. Tawa nga sila ng tawa sa akin eh. Okay. Para hindi na siya mahinggit. Oo. Pala ko binigyan mo ng franchise. Hindi. Dapat paghirapan niya. Tama, para ma-appreciate niya. Yes, kung gusto mo magkaroon, dapat lahat ng bagay pinaghihirapan para ma-appreciate mo lahat ng bagay. Para may value yung ibibigay mo. Exactly. Tama, Yes, tama. yes. Kaya ako hindi ako namimigay ng damit na. Talaga? Oo, dati namimigay ako pero pag minsan binigay nila, gagawin lang nilang basahan kasi walang value. So ngayon, sinisell ko siya pero in a lower price. Yes. Bawa, kahit 50 pesos lang, bayaran mo ako. Kasi mas na-appreciate nila na, ay, galing to sa pocket ko eh. Pinaghirapan ko to. Tama. Ganyan din Ganon. ako. Ganyan na rin Yeah. ako. Pag nagbebenta ako, nagbenta ako ng ref. Nagpalit ako ng ref. Tapos, mahal na bili ko dun sa ref. Tapos, nagamit ko lang siya ng 2 years. Pinanta ko lang siya ng 5,000. Di ba? Siyempre, matutuwa siya. 5,000 lang yun, di ba? Correct. Out Pag of iniisip magkano? ko, basta may balik. At kasi nagamit ko na rin naman siya, nag-depreciate na rin naman siya, di ba? Basta may balik lang. Saka din,
aalagaan niya. Exactly. Kasi yung amount ng pera na yun, kahit 5,000 lang, malaking amount yun para sa kanya, sa current status niya. Kasi alam mo ang tao, ibang thinking eh. Pag may binigay ka sa kanya na walang kapalit na ano, wala lang. Walang value. Oo, wala. Dead ma lang. Dead ma lang. Tama. Parang okay na, mawala siya, masira siya, kasi walang value sa kanya. Hindi niya pinaghirapan. Hindi niya pinahirapan. Okay. Nakaka-relate ako dun sa ibang kwento mo, ate. Kasi from middle class family, diba? Sometimes, paghihirapan mo muna, bumili ka ng umbrella, ng kapote, kailangan mo pang hirapan. Nakarelate ako dun sa first and second day mo na nahihiya ka. Oo. Kasi nagsasama lamig yung nanay ko dati. And sabi, nahihiya ako kasi dumadaan yung kapitbahay natin abang sinisalo ko sa malamig. Kaya ako natanong sa'yo. Kasi yun yung warden ng mom ko before. Diba? But, of course, 120 branches. Diba? Sa tingin mo, ano yung, not material things, ano yung pinaka-blessing na nabigay ng Ate Rica Baxilog sa'yo, sa pamilya mo, at sa anak mo ngayon? More than the material things. Yung yung confident ka na miski anong mangyari sa pamilya mo, matutustusan mo. Security. Yes. Security. Oo. Miski katulad nung lately lang, yung dad ko nga, diba? Wala akong pakialam na miski anong mangyari, basta maging okay lang yung tatay ko, okay tayo. Okay. Diba? Okay. Wala, hindi naging okay. So, yun lang, parang yung buong family mo is yun na nga, secure sa mga ganong bagay. Which is financial freedom. Yeah, financial freedom. Tapos nagagawa mo yung may accomplishment ka na on that day. on that day, yes. On that day. Ganun din kami before. Bawal. Hindi ka pwedeng tumayo dyan. Tama, yun. Or pag tinanghali ka ng gising, kinakalambang ka na. Oo. Gumising ka na, wala ka nang dadat na. Ang nanay ko, natatandaan ko. Pagising namin sa umaga, alas 6 pa lang, patay na electric fan. Para gumising kayo. Para gumising ka kasi mainit. Diba? Ano ba naman tong nanay? Kung wala kang magagawa, tumayo ka. Mag-umpisa ka na. Diba? So yung parang blessing na you're there to guide your child na habang lumalaki. Kasi some other people, they are too busy about their work. Ang nagpapalaki sa anak nila, karamihan yung mga yaya or mga kasama nila sa bahay. Hindi ko po sinasabing mali. Yes, no? Siguro, it's more of, iba pa rin yung pag-aaruga ng isang nanay. Ako hindi. Every day, ako nagluluto ng baon niya. Oh, wow. Yes, every day yan. Tapos pag alis na siya, naatid ko siya sa service niya. Ako naman, sarili ko na intindi ko. Diba? Tapos, nagpe-prepare ako for office. I think it's the time freedom that you have right now. Yes, because you are financially secure na. Diba? Sige. Kung babalikan mo yung pagtutulak mo ng kariton, ano yung gusto mong baguhin? Actually, wala. Alam mo kung bakit? Kasi history ko yun. Story ng buhay ni Ate Rica yun. May dadagdag pa ako. Yes, may dadagdag ako. Yung pinagpatuloy ko yung tinapos ko yung pag-aaral ko. Okay. Yan. So, dagdag ka ng education. Yes, education. No, yun na lang ang gusto mo. No? Pero 8 years ago, ano yung gusto mong balikan at ano yung sana nagawa mo? Di ba sinabi ko sa'yo, gusto ko mag-aaral. Sana mas maging broad pa yung knowledge ko about business. Di ba? Kasi kung wala kang alam, parang inaasa mo lang sa iba eh. Di ba? Sana pala hindi ko inaasa sa iba. Sana pinag-aralan ko thoroughly. Sana para yung may isasampal sa aking issue, nababalikan ko kagad. Or on the spot, nasasagot ko kagad. Ganon. So more of knowledge pa to improve everything. Yes. And Knowledge para talaga. kahit papano, sabihin natin, para hindi rin tayo maloko. Yes. Or pwedeng the term is maisahan. Maisahan. Parang ganoon, no? Ang follow-up questions ko dyan, alam ko kasi mabait ka, ate. Diba? Yung humility mo, very, alam mo yan, parang hinahangaan ko sa'yo. Sa lahat ng taong natulungan mo at naging mabait ka, pero nakuha nilang probably... Tarantaduhin ako? Papagandahin ko sana. Or Okay. sabi natin parang backstabbing ba? Or may nasabi pa rin sila sa'yo. And definitely alam ko marami ka naturuan. Ano yung naging lesson nun sa'yo? At anong naging epekto na yun nun sa'yo sa pamumuhay mo ngayon or sa pagpapatakbo ng negosyo mo ngayon?
Don't trust too much. Don't trust too much. Yes, sobra. Kasi mabilis ako mag-trust, lalo na pagka mabait yung tao. Pero hindi mo alam, cover lang pala yun. Kaya sa mga tao, hindi lang sa business side, sa lahat ng larangan, huwag kayong mag-trust ng sobra-sobra. Kasi kayo din ang kakainin nun eh. Diba? Kung ano yung weakness mo, yun yung mga panlalaban nila sa'yo. Yes, totoo yun. Tama? Especially pagdating sa pera. Don't trust too much, naman, especially sa money, sa Yes, money yes. side. No? Kaya gusto mo maging more knowledgeable, more educated oo, about it. sa lahat. No? So, sa lahat ng department actually, ng buhay, ng kumpanya. pero kung if ever, pabalik sila sa'yo and they realize ano yung pagkakamali nila, ano yung pwede mong ibahagi uli sa kanila? Hindi ko sinasabing makipag-friends ka sa kanila. Ano yung sasabihin mo sa kanila? Lesson. Hindi po ba lesson yung nangyari sa akin? Ako, para sa kanila, naglalagyan na kagad ako ng wall. Pwede tayong magbate, pero meron tayong wall. Civil na lang tayo. Civil na lang tayo. Para Yun we na cannot yun. be closer Oo. again. Yes. Huwag ka na As maging before. tanga ulit. Okay. Huwag mo na ulitin yung pagkakamali mo ulit. Yes, yes. No? Huwag mo na ulitin yung pagkakamali mo ulit. Sige. Ang ganda naman nun. Kasi ang daming mababait na inaabuso kasi. Paulit-ulit ginagawa. Ay, Diba? natutunan ko na rin yan sa buhay. I mean, sa experience. Diba? Yung paulit-ulit kang ginagago, sorry. Wala namang mangyayari. Paulit-ulit kang inuutangan, hindi ka naman binabayaran. May mga ganun eh. Okay sana yung utang, pero yung nananakawan ka, ibang usapan din yun. Okay. Mahirap ibalik ang pagtitiwala eh. Exactly. Diba? Mahirap talaga. Saka sabi nga nila, do it right. You don't have to justify a lot of things. Eh, When you do it wrong, ang dami mo Iba na yun. justify. Yes, yes. Nagpapatong-patong na yung kasinungalingan para pagtakpan yung mga bagay-bagay. kaya pag ganyan, stop na. Go. Alis ka na. Yung business mo ngayon, nakikita mo ba yung anak mo na mamanahin niya later on? Or gugustuhin mo ba na yung buhay mo ngayon, as negosyo as negosyante, manahin din niya? Well, meron siguro 50% pwede. 50% gusto ko kasi meron din siyang sariling buhay. Pero, papabayaan ko muna siya. Then, pag na-realize niya na... Kung gusto niya. Kung gusto niya, okay lang din. Walang problema. Basta pakakawalan ko muna siya. At least, para hindi niya ako babalikan na kasi kinulong mo ako dito. Ganyan. Or pinilit mo sa akin ito? Oo, tama. Parang ganoon. No, kasi ang laki na ng Ate Rica Baxilog eh. Malay mo, few years from now, nasa ibang country ka na din. Diba? Hindi naman malayo yun sa layo na nang narating nyo, Ate Rica, no? Siguro, isa ka sa mga inspirasyon ng maraming nagpapa-franchise ngayon. Yeah. Pero sa likod ng bawat food cart na nilo-launch nyo at ino-open ninyo, ano yung mga challenges na hindi nakikita ng dalawang parte ng franchisee mo at ng consumer mo? Ano yung mga challenge na yun sana, dapat alam nyo sana ito para mas naunawaan nyo kami? Ano sa tingin mo yan? Yung mga presyo ng mga suppliers namin. Paano mag-adjust Yes. ng presyo, Ang no? hirap. Lalo na pagka nag-inflation. Ang hirap mag-adjust. Kasi pag nagtaas ng supplier mo, yung presyo mo hindi mo naman kagad may tataas eh. Correct. Hindi naman lahat ng 120 something Yes. matataasan mo lahat. Oo. Kung tinaasan mo, magrereklamo naman yung Maraming magrereklamo, pati diba? franchisee mo. Oh, meron akong isang na-read or napanood na vlog. Sabi niya, sana naman daw, pigilan namin ng pagtataas ng presyo. Habang pinanonood ko, sabi ko, sana, alam din ng mga supplier namin. Alam mo rin na, Hindi namin control yung ibang suppliers. Yes, hindi talaga. Diba? Maski sino, ikaw din. Correct, alam mo yan. correct. Sa mga franchisee mo, may mabait, merong hindi, di ba? Given na yan. How do you handle yung mga talagang parang normal naman ito eh, parang ganoon. Hindi mo sila sasabayan ng init ng ulo. Siyempre, ganun talaga yun. Maski ako, di ba? Maski may mga supplier ako nagreklamo ako sa kanila. Ganun din sila sa akin. Ganun din ang ginagawa ko. Kasi hindi lahat nakukuha sa init ng ulo. Pinag-uusapan. Wow. Hindi lahat nakukuha sa init ng ulo pinag-uusapan. Kasi that's part of the business. Oh, yes. Tama po yun. Hindi food costing. Yeah. Up and down, up and down. And given the fact na yung product, hindi masyadong mataas yung presyo sa merkado. Konting galaw lang ng piso, 150, mararamdaman mo na yon. Iba na, mag-iiba na yun.
mararamdaman na ng franchisee sa customer mo, no? Customer mo. Sa lahat ng interview mo, ate, ano kaya yung isang bagay na sana naitanong sa'yo na hindi nila natanong? Kamusta ka, Rika? Ganun lang. Ganun lang kasimple. Kasi lahat tinatanong nila sa akin, business, business, business. Yun lang. Kamusta ka, Rika, as a human being? Alam mo, ate, you are the second, person na nakausap ko. Pareho kayo ng sagot. Talaga? Kasi di ba they think that you are so strong Yes. na hindi mo na din kailangan ng may mangumusta sa'yo. Tama? Yes. I think sa lahat ng negosyante, karamihan ng negosyante, mga tao sa paligid nila, hindi na natatanong yan. Okay ka pa ba? Yeah. May nararamdaman ka ba? May maitutulong ba kami sa'yo? Tama? Yes. Grabe. Nakarelate po ako dyan. Nakarelate po ako dyan. Kasi from a middle class family, na gusto mong kumita ng magandang income para magandang buhay, sometimes napipilitan ka maging strong. Strong. Deadma. Diba? Oo. Kasi ikaw yung pillars ng mga tao na sa paligid mo. Tama ba? Ah. Diba? Ikaw yung- Na pag ikaw humina, sila rin Sila rin. hihina. Na sometimes, ikaw din naman nangihina pero hindi nila natatanong. Tama. May mga ano ka ba? May mga parang sleepless nights or sometimes nadadaan mo na lang sa dasal na parang Lord, ikaw na lang bahala. Parang hindi ko na rin kaya. Madami. Pero lately, natutunan kong mag-surrender sa Kanya. Amen. 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 Oo. I think that's the right term. Sometimes, hindi na maarok nung isip mo, hindi na kaya ng katawan mo. Isa-surrender mo na lang na, Lord, bahala ka na. Tama? Pero ang sarap ng feeling pag nasabi ko yun. Nakakatulog ako, nagigising ako ng maayos sa umaga. Pag gising mo, ay thank you Lord, nagising ako. Kasi maraming hindi nagigising di ba? Marami siyang hindi ginigising. Pero ako ginising pa niya. Basta pagtulog, paggising, hindi naman wala yung being grateful eh. One, is being grateful. Tama. And contentment. Oh yes. Contentment. Oo. Sobra. Nakaka-relate ako doon na, Lord, ikaw na bahala. Kasi minsan hindi mo na masagot eh. Kung kaya mo pa or hindi. Kasi pag hindi mo kayang gawin, bakit kailangan kontrolin mo? Bigyan mo kay Lord. Tama. I will be done. Saka pag binigay niya sa'yo, makukuha mo daw na walang stress. Totoo. Minsan kasi daw pinipilit mo lang, kaya ka na-stress, pero hindi naman talaga para sa'yo. Kaya mo lang. Ano ako dyan, na parang isa ako sa nagpapatunay na pag hindi para sa'yo, Hindi para sa'yo. hindi para talaga sa'yo at marami kang stress na madadaanan para makuha mo yon. Pero pag minsan, di ba, ay, kung ari, eto nag-close isang store mo kasi medyo ang daming problematic and everything. Sabi mo nga, di ba, may inaayos ka ngayon. Tapos biglang may darating na blessing, ay, eto pala yung kapalit. Mas malaki pala siya. Parang ganoon. Yes. So, surrender and faith. Yes. Faith. Faith na something is really go on your way kasi para siya sa'yo. May naghihintay para sa'yo. May naghihintay para sa'yo. Na baka mas malaki pa, tinatanggal lang yung mga nagpapastress sa'yo para mas matanggap mo siya ng tama. Tama. Parang bukas Lately kamay. lang nangyari sa akin yan. Really? Yes. Pwede mo i-share? Pwede. Hindi naman pwede. diamonds yan. Ano? Nung November, first week, mga October 15, nag-send na sa amin yung nag-admin sa sa car part ng UST. Nagka-close na raw ang car part. So, bigla ako nagulat kasi sa mga bread and butter ko is yung car part UST, di ba? Tapos, ginawa ko, pray ako ng pray, nag-iniiyak na ako, sleepless nights, siguro mga 1 month yan. Ano nangyari? Pagka-close, November 15 ang close. November 15, hapon ng November 15, tumawag ang admin ng UST. Pinatawag lahat ng merchant na nandoon. Tapos, meeting kami November 18. Tapos, doon ang mga Q&A, mga ganun. So, binigyan na kami ng hope na makakapagtinda pa. Pero marami ka kailangan ayusin. Buti na lang kamo, Rad. Ever since, every January, nagre-renew ako ng contract, ng permit, lahat ng klaseng permit, nire-renew ko every year. Sabi niya, isa sa mga, bago ako mag-start, isa sa mga
ano mo, isa sa mga requirements, yung contract mo sa City Hall, sa mga ganyan, ikumpleto ako. Yung mga sa paligid ko, wala. So, ang nangyari, nabigyan ako. So, nung nabigyan ako, nakapagtinda ako. Pero bago ako magtinda, so, 1 month akong walang tinda. Umikot ako sa buong labas ng UST, sa Lacson, sa Pinoval, sa Dapitan. Naghanap ako ng pwesto sa labas. Imagine mo, wala akong nakita. Ulit-ulit ako. Siguro mga nakatutong ikot ako. May nakita akong sarado sa harap ng gate 10. Yung isa mga staff ko, sabi niya, Ama, meron dito, ganun-ganito. Sige, kausapin mo na yan. Ang hirap ang pakiusapan kasi hindi wala nagbibigay ng number ng may-ari. So, ayun. In short, nakuha namin. Nung nakuha namin, di nakuha na, nagpakapirmahan na. Alam mo, ang maganda, nagbukas ng USC namin. Nagbukas pa yung sa labas. Sa labas. Di ba? Yan yung dapitan mo? Yes. Ah. Ang ganda. Ang ganda Naging dalawa na pa tuloy. Yes, ang ganda. Kung hindi ka nalalabas kasi okay ka na sa loob. Oo. Tama. Kasi ibang yung labas, ibang entity na yan. Correct. May ibang estudyante pa yan kasi maraming boarding house yan. Oh yes, marami dyan. Diba? Diba? Oo, ayun. Kumbaga parang sa feeling, yung mga ganong na nahihirapan ka, tapos nakuha mo ng Kailangan mo lang talaga maging resourceful. Huwag tumigil. Huwag tigil. Huwag tumigil. Kasi, kabisado mo na yung negosyo, pwesto na lang. Sabi mo nga, gusto mo lang mag-duplicate and duplicate kasi yung income, pwedeng kumita ng kumita. Ay pareho na, ay mas malaki pa yung kita. Oo, totoo. Especially pag mababa ang rent. Oo, di ba? Doon tayo pumapaldo no? Ay, pag mababa ang rent, kunin mo na yan. Kunin mo Wala na na. yan. Oo. Kaya na natin yan. Alam mo ba, ang location is everything. Correct. Di ba? Ate, that's good kasi experience naman namin yan. Kumbaga, Lahat experience natin yan. kasi sa una kasi you want it to open lang. Sige, open mo na yan. Kaya natin yan. Pero bandang gitna, naku po, yung renta ang medyo magpapababa ng lipad mo. Para ngayon. Kaya ngayon, yung renta talagang number 1 considerations kasi fix siya. Hindi siya nababago. Totoo. Tama. Utilities mo kasi matitipid mo. Manpower mo pwedeng, di ba, depende sa araw. Di ba? Pwedeng Tama. lipat-lipat, di ba? Nakita ko kasi yung dapitan mo na opening mo. Yung pala yung story noon, akala ko lumabas ka lang talaga at nagdagdag ka. Yung pala may challenge sa loob at grabe yun. first. Yung last quarter ng 2025, grabing ko noon, stress ko. Dahil doon. Pasko pa. Papasko pa. Yung mga staff ko, saan ko na ng to? Siyempre, meron silang 13 months mo, kompleto yan. Kasi bonus discretion lang yan eh. Correct. Pero nakapag-bonus pa ako, maski pa paano. Ano nga ba yung meaning sa'yo ng successful or success? Hindi kasi hindi kasi yung kung ano yung nakikita sa'yo, yung maganda ka, meron kang diamante, o meron kang namimigay ka doon ng diamante? Oh, yes. Sa Louis Vuitton? Hindi. Louis Vuitton, namigay ba ako? Sa mga kamag-anak pwede. I mean, sa mga first Di ba magpinsan tayo? Sabi pagkamag-anak. Ayun, sabi, hindi ka naman milig sa'yo ng success. Isa lang yan. Pag may taong na-inspire ka, yan. Di ba? That's significant. Yes. You become Oo, significant. pag yung tao na yun na-interview mo, pag tinanong mo siya kung anong meaning, kung bakit siya na-inspire, kanino siya na-inspire, kaya Trika, pag narinig mo lang yun, para ako may pakpak. Di ba? Ang sarap Totoo, sa ate. feeling. Kasi success is really influence. Yes. Diba? And then, to a good side lang, sino ba yung mai-influensyahan mo? Yun yung bakit din kami may podcast. Kaya yung mindset of being rich is dapat malagay sa mga kabataan ngayon na lahat tayo may equal opportunity yumaman at maging successful. Oo, sa lahat ng larangan yan ha. Pero kailangan mo lang gawin ng tama. Tama. So, Always. sa kalagayan mo or I think sa status mo ngayon, success is freedom of time, of course financial, Security. and to influence People. and significant to become significant to other people's life. Yes. Kumbaga, doon ka pumapasok in changing lives of other people through inspirations. Yes. Ang galing. Diba? Ang galing. Ang galing. Iba pag mag-usap parehong negosyante. Negosyante, oo. Parang pareho. Kakaintindihan kayo, yung wavelengths diba? ninyo isa. Naging challenge mo rin dyan, ate, na minsan, ang daming problema pero wala kang makausap. Tama? Kasi pag kinausap mo yung nanay mo,
Hindi naman naiintindihan yung hindi, ano di ba, ko. hindi ka maintindihan, di ba? Kinausap mo yung kaibigan mo, pero hindi siya negosyante, hindi ka rin maintindihan, di ba? May isa lang akong kinakausap palagi. Yung isang human, isa si Lord. Siyempre, isa lang yan. Meron akong kinakausap. Yung business partner ko din. Hindi naman si Leon. Isa rin si Leon, pero mas more on pads. Si Pats, I think Pats is really close to you. Yes, oo. Binigyan mo nga daw siyang diamante. Oo. Actually, lahat sila. Lahat pa sila? Yes. Okay. Nice. Oh, alam nyo na. Alam nyo na. Hindi, totoo. Kasi sometimes they cannot understand us. And sometimes di ka na rin magkukwento kasi hindi nila maunawaan. Yan yung mga panahon na idadasal mo na lang, itutulog mo na lang. Kasi alam mo yun, miski may time na sobrang pagod mo, wala kang makausap. Hindi ako lang kay Lord yun. Ako, tinutulog ko siya, tapos ipipray ko. Siguro ang Our Father ko in a day, napakadami ate. Tapos tulog ko na lang siya. Everyday nagmamasa ko. Everyday nag-rosary ako. After ko may hatid yung anak ko, yun ang ginagawa. At least sinasabuhay mo. Yes! Kasi marami akong kilalang hindi sinasabuhay. Ay! Sorry. Kasi alam mo kaya kailangan isa buhay. Kasi nasa puso mo yun eh. Sino bang niloloko mo? Di ba? Sarili mo rin. Galing. Diba? Galing ate. So, Pray ka ng pray, tapos hindi mo rin ginagawa. paglabas mo naman, iba din yung diba? Iba din ugali. I mean, so, grabe yan. Sarap kausap, ate. Sarap kausap. Nang pareho kayo ng mindset. Diba? Yung ibang usapan sa atin na lang yun. Kasi pagdating sa negosyo, di ba, pag konting ano mo lang, may salita ka lang na sinabi about business, titingin na lang kayo. Di ba? Yung mga ganun eh. Para pag yung pinagdadaanan mo pala, mas palaki pa yung pinagdadaanan niya. Pero ikaw, iniinda mo na. Oo. Ay, totoo ba? Mas malaki pa yung problema. No? Yeah, Tapos, tsaka nakaka-lift din ng ano, ng feeling na nawawala yung stress mo. Oh, si ano pala, ganito, di ba? Pero sa sarili mo lang, siyempre, hindi mo sinasabi. Mahirap kasi sa... I mean, pareho lang pala kami pinagdadaanan nito. Mas malaki pa pala yung problema nila niya sa akin. Parang ganoon. No? Diba? Leveraging. Diba? Leveraging. Kaya minsan, pag kami kausap ng negosyante, napapacify yung ano mo, yung stress mo, yung problema mo, nakakatulog ako nito. Diba? Parang nakakapag-unload ka kasi may nakakaunawa sa'yo. Exactly. Tama? Tama. Kasi majority of us as Filipinos, iba yung upbringing kasi natin, ate, tama? Kasi nung bata kami, ang sabi lang sa amin, mag-aral lang. Makatapos magtrabaho. Hindi naman nila sinabi na magnegosyo ka. Diba? Walang ganun sa amin. At saka, ang mga magulang natin, hindi naman sinabi sa atin na kung ang gaano kahirap ang buhay. Ikaw ang bahala makaranas ang hirap ng buhay. Or ikaw bahalang makarealize paano ka lalaban sa buhay. Exactly. Kasi wala kang maaasahan na malaki. Kundi ikaw lang din. Diba? Kasi hindi ka naman galing sa mayamang pamilya. Diba? So, kaya sabi ko nga, negosyo, hindi siya madali. Pero maganda yung blessing pag na-establish mo na yung negosyo mo. Pag naramdaman mo lahat ng struggles, pains, stress, everything. Yung struggles and pains mo before, tinatawanan mo na lang ngayon? Oo naman. Kinakwento ko na lang sa kanila at hindi sila naniniwala. Ganito lang yan. Ganito lang ginawa ko. Diba? Pag sinasabi, pag nagpupunta sa akin, ate, kasi ganito, ganyan. Pinagagawa nyo kasi. Ganito lang eh. Ganito, ganyan, ganyan. Ganun ba? Oo. O di, balik sila. Oo, okay na te. O, di ba? Pag sinabi, okay na te. Pag sinabi na okay na te, o di, thank you. At least kahit pa paano, you're sharing. Diba? Palagi yan. Hindi ako madamot sa ganyan bagay. Sige. Kung ang isang question din natatanong sa'yo is, kumusta ka na? Kung may fairy godmother ka ngayon sa harapan mo, ano yung gusto mong i-wish muna sa family mo? Good health, always. Yun naman palaging dinarasal ever since. Mahaba, yung anak ko kasi, di ba, 40 years old na akong nag-get pregnant. 12 pa lang siya. So, mahaba pa ang lalakbayin niya. Ay, ako, nasa prime na ako. So, ang gusto ko lang, yung quality time namin pareho. Kumbaga, Mabuhos mo sa kanya. sa kanya. At saka yung... Habang kaya mo pa. Kaya Kaya mo pa. pagka nag-out of the country nga ako, kasama ko siya palagi. Every time na baby pa siya ha. Every time na may meeting ako, kasama ko siya. Till 5 years siya, nag-breastfeed ako sa kanya.
Palagi kami, close kami talaga. Every time, miski nasa school siya, tatawagin niya ako, mama, nakaalis ka na ng house, ganoon. Ganon siya. Yun ang gusto ko palagi, hindi mawala yung closeness namin, miski yung mami ko, yung mga kapatid ko. Halos lahat mga kapatid ko, kung pwede ko lang pagandahin lahat ng buhay nila, ginawa ko na. Last, ano yung wish mo para sa sarili mo? Actually, wala naman eh. Ano lang, palaging okay lang ako. Pag may problema, gusto ko, yung matatag na ako eh. Gusto ko maging matatag na. At good health. Para sa anak ko. Para sa lahat ng mga, yung mga problema pang darating, easy na lang. Easy peasy na lang sa atin. Diba? Walang problema masyado. Or Overthinking to conquer, to conquer the problem. Yes, at gabayan tayo palagi ni Lord. Yun ang pinaka-matindi talaga sa lahat. Amen. Amen naman. Amen naman. Yes, amen. At your age, ate, with the peak of your business, 'di ba? Ano pa yung gusto mong ma-achieve? Sa akin, ano lang eh. Ewan ko ba, maski ganitong edad na tayo, parang hindi pa rin tayo tumitigil. No? Explore pa din. Oo, kasi parang pag uminto ka parang, hello, ganito na lang ba? Kasi Ayoko akala, eh. parang kaya mo pa din eh. Oo, Di ba? Kahit kaya ko masyadong pa. maraming challenges. Na-conquer mo yung challenges na yun. Oo. Parang Tsaka pwede na-furnish pa. na naman natin eh, yung iba. Di ba? Pwede pa. Pwede pa. Kaya ko pa magtayo ng isang empire. Char! Hati Rica Baxilog 2? No, iba naman. Mag-iba naman. Walang tuang baksilog. Walang- Paano yan? wala. Original yan. Original. First and original, yeah. Pero sa tingin ko, mas mabilis. Mas lalong mas mabilis na. Oo. Okay. Kasi experience-wise, meron na di ba? Ate, actually, ang ganda ng usapan natin. Para lang tayo talaga nasa sala. Iba talaga pag may connections ka na kahit papano, di ba? Yes, Dun sa... Well, hindi po stranger si Ate Rica sa akin. She's a good friend. Kung baga, ate talaga siya sa amin. No? Magkasama kami sa isang organizations. So, thank you so much for your time. I know, hindi ka man lang palagi nagpapa-unlock. At sabi mo nga, kinakabahan ka. Sabi ko nga sa'yo, parang, huwag kang kabahan. Kumbaga, pwede naman natin i-cut. so, thank you again. And sana marami tayo na-inspire sa story mo. Kasi yun naman yung gusto mo na ibahagi kung sino ba talaga si Ate Rica ng Ate Rica Baxilog. Thank you so much. No problem, thank you. Rod. I will find Thank you, time thank to you. see you talaga.